Magandang umaga mga kababayan. Kaninang umaga lang ay pinapanood ko itong live ng rally na naganap kahapon doon sa Tagum City na kung tawagin nila ay rally ng mga maisog. At habang pinapanood ko, umabot na ako doon sa puntong si Alvarez ang nagsasalita. Meron akong napuna na parang hindi maganda. Maganda panoorin muna natin yung video bago tayo magbigay ng konting reaction lang naman. Panoorin muna natin yung video. Basahin nyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provision doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, kapag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger, mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. Gusto mo manaog si Bubo Marcos? Yan. Napansin ninyo parang hindi yata rally ng maisog. Talagang maisog. Maisog talaga kasi pinapababa at saka nag-uudyok na ng sedition itong si Pantaleon Alvarez. Ano po? Ang hindi niya alam siguro, baka nakaligtaan lang niya ito na ito babasahin ko sa inyo. The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines is the highest ranking military officer except for the President of the Philippines, who holds the position of Commander-in-Chief, equivalent to a 5-star general, and the head of the Armed Forces of the Philippines, including all service branches, Army, Air Force, Navy, Marine Corps, under its command. Birin nyo, nasa kanya lahat. Ngayon yung sinabi niyang protect the Constitution, protect the people, tama, pero hindi niya napansin ito. Babasahin ko rin to, galing ito sa Presidential Security Group. While the present-day force was established in 1987, the protection of the President and the presidential family has always been the duty of the Armed Forces of the Philippines since 1897. So ibig sabihin, hindi lang yung Constitution, hindi lang yung taong bayan, hindi lang yung land and sea ang dapat proteksyonan ng ating Armed Forces of the Philippines. Dahil kasama dito sa pinoprotektahan ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulo,
at ang first family. Kaya itong naging speech or pahayag nitong si Pantaleon Alvarez ay parang mapapanood naman natin, nag-uudyok na. Inuudyokan na ang Armed Forces of the Philippines, na kung saan ito ay papasok na doon sa inciting to sedition o pag-uudyok ng pag-aaklas. Ito, babasahin ko lang yung ibang parte sa inyo ito. Galing ito sa Ateneo Human Rights Center. Ano ang krimeng inciting to sedition o pag-uudyok sa sedisyon? Babasahin ko sa inyo pero nandyan din sa screen. Ang krimen ng pag-uudyok sa sedisyon ay isang krimen na gawa ng sinumang hindi direktang lumalahok sa krimen ng sedisyon, ngunit nag-uudyok ng ibang tao na magsagawa ng anumang gawaing may tuturing na sedisyon sa pamamagitan ng mga talumpati, pahayag, pagsulat, sagisag, bandila o iba pang representasyon. Ito rin ay gawa ng sinumang tao o grupo ng mga tao sa pamamaraan ng pagbitiw ng mga mapang-uyam na salita o talumpati, sulat, lathala o pagkakalat ng paninirang puri laban sa pamahalaan ng Pilipinas o anumang autoridad nito. Ito pa, kasama rin ito sa pagpigil o pag-abala sa sinumang opisyal na gampanan ang tungkulin ng kanyang opisina, pag-udyok ng iba na magsama-sama para sa mga illegal na layunin, pagmungkahi ng sabwatan upang magsimula ng rebelyon o kaguluhan, pagpukaw ng mga tao laban sa kinauukulan, pag-abala sa kapayapaan ng pamayanan, kaligtasan at kaayusan ng pamahalaan o paglihim ng anumang masamang kasanayan. Kayo mga kababayan, payag ba kayo na mag-withdraw na ng support ang Armed Forces of the Philippines sa ating Pangulo? Yan naman ay tanong na gusto ko lang sagutin ninyo sa pamamagitan ng inyong mga comment. Maraming salamat sa panonood.